Good afternoon to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan, and syempre wag na wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin at tapusin nyo to, okay? At wag ninyong kalimutan guys na i-share ito para mas lalo tayong dumami at kumalat tong ating video for today. So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Eto nga guys, eto na siguro ang pinakawalang kwentang mambabata sa Quezon City, no? Dahil yung si Arjo or si AR or si AA, wala naman talagang dunong yung baklang yan eh. Diba? Ewan ko ba ba't nanalo yan? So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recaps, once again si Titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Eto na nga mga ka-ADN, gaya nga ng sinabi ko kanina. Guys, eto ha. Ewan ko ba kung ba't nanalo yung hinayupak na Arjo at Tide na yan. Sa totoo lang, hindi naman ako sa nanghusga, pero nanghusga na rin. Wala siyang marunong o hindi siya talaga marunong magpatakbo ng lugar na kanyang nasasakupan. Diba? Tinagurian pa man din yung congressman. Syempre guys, diba, wag na tayong magtaka kung ba't nanalo yung hayop na yan or yung talentadong yan, diba? Sorry guys sa mga words na sinabi ko pero wag na tayong magtaka, okay? Wag na tayong magpakabulag at magpakatanga, please lang, okay? Utang na loob. Wag na tayong maging tanga. Siyempre kaya nanalo yan, dinaan sa pera eh, 'di ba? Ikaw ba naman yung magpamudmod ng isang katutak na salapi? Naku, hindi mo pa ba ibaboto yan, 'di ba? Hindi ka ba magpapaalipin sa salapi, 'di ba? Hindi ka ba siyempre dadaanin niya lang yan diyan. Dahil alam niya naman pagka hindi niya dinaan diyan, talagang ayan na nga ba yung sinasabi ko, pag hindi ninyo dinaan dyan or di niya dinaan dyan, wala, hindi siya mananalo. Kaya tignan mo, look at him, look at what he done sa Quezon City. Napakapangit ng kanyang pamamalakad guys, napakapangit ng kanyang leadership, diba? Tapos ito namang mga tanga at bobong mga taga QC, talagang binili talaga yung mga boto or ayun, nagpauto naman sila dyan sa tarantadong Arjo na yan, diba? Nagpauto sila sa walang hiyang Arjo Atayde na yan at sa hinayupak na Arjo Atayde na yan. Naku, diba? Kahit hindi naman deserving, kitang-kita nyo naman una pa lang, hindi deserving dahil napakapangit ng future na makikita ninyo at mararanasan nyo dyan sa Quezon City. Pero tignan nyo naman dahil sa katangahan at kabobohan ninyo, diba? Dahil sa mga inutil kayo, diba? Dahil sa mga bobo kayo, talagang tignan ninyo, diba? Wala man lang siyang nagawa sa buong sa buong termino niya, or maski 2023, 2020 until 2026, wala pa rin siyang nagagawang tama sa Quezon City, okay? Kung meron man siyang ginagawang tama, ay nako, lahat ng yun katumbas ng camera. Lahat ng yun may camera, lahat ng yun may kamerang nakatutok, 'di ba? May kamerang antabay sa kanya. So, ewan ko ba mga ka-IDN, 'di ba? Alam ko na yung iba ditong mga taga District 1 'di ba? Ngayon siguro nagsisisi na kayo na ibinoto nyo nga
nyo yung hayop na yan, no? Binoto ninyo yung hinayupak na baklang yan. Wala namang alam yan sa politika eh. Ako na mismo yung nagsasabi. Dahil nakikita ko yung mga politician, napakagaganda ng pamamalakad maski dito sa Bulacan. 'Di ba? Diyan sa QC may mga tangang tao diyan eh, may mga bobo, inutil na tao na na nagpapalakad or namamalakad diyan sa Quezon City. Kung ano man yung nangyayari sa inyo, deserve nyo yan. 'Di ba? Dapat lang sa inyo yan. Kung ano man yung nangyayari sa inyo, District 1 ngayon, kung ano man yung nangyayari sa inyo, 'di ba? Deserve nyo yan at talagang deserving kayo diyan sa posisyon na yan, 'di ba? Yung gaya nito yung sa baha, 'di ba, yung binahanan ngayon QC, pero ano yung inatupag ni Arjo last year, kundi magnakaw ng kabantapan ng bilyon, milyon, trilyon sa mga taong bayan, 'di ba? Wag no kung ano na wala kaming ebidensya dahil napakadami naming ebidensya dito. 'Di ba? Ewan ko ba dito sa mga Pilipinong to, tas ngayon nagsisisi kayo ngayon, 'di ba? Iiyak kayo ngayon, ngawa kayo ngayon na para bang na dati, 'di ba, na nagpabayad at nagpabulag kayo diyan kay Arjo, pero ngayon na-realize niyo na, nagkaroon na kayo ng realization, nagkaroon na kayo ng real talk, or may ng real talk na sa inyo, 'di ba? Real talk na kayo ng buong mundo. Wala eh, nasa bandang huli talaga ang pagsisisi, pero wala na tayong magagawa. Nandyan na yan eh, 'di ba? Nandyan na yung nangyari sa Quezon City. Tignan niyo naman, 'di ba? Di dapat may mga kung tumutulong man si Arjo, dapat bukal sa loob niya, 'di ba? Hindi yung magbibigay ka lang ng relief goods sa kababayan mo, sa mga nasasakupan mo sa QC, sa District 1, na talagang tatapatan mo ng camera para lang masabing namigay ka or nagbigay ka, 'di ba? Apakawala mong kwentang namumuno, 'di ba? Dahil kung ako yung nandiyan, ay naku, mas mabuti pang si Sir Onyx Crisologo na lang talaga yung nanalo, o yung katapat ni Arjo that time nung election 2023, nung botohan dyan halalan sa Quezon City. Mas mabuti pang yun na lang talaga yung naging congressman kesa dito kay Arjo. Siguro kung yung kalaban ni Arjo yung nanalo that time, ay naku, madami sanang magagawa. Pero ngayon si Arjo, 'di ba, wala siyang nagawa kundi bakla, 'di ba? Kundi maging bakla, kundi maging salot sa lipunan, 'di ba? Kundi maging pabigat sa Quezon City, 'di ba? Hindi man lang niya iniisip yung mga taong nagugutom dyan. Hindi man lang niya naiisip yung mga kapakanan ng mga nasasakupan niya, 'di ba? Hindi man lang niya naiisip yung mga constituents niya, kung talagang may isip siya, 'di ba? At kung talagang may puso siya, talagang dapat niyang gamitin 'yan. Kaso nga walang utak, kaya wrong choice. Dahil 'di ba, wrong choice. Nagsayang lang kayo ng pera ninyo noong 2023, 'di ba? Dahil napakamali ng binoto ninyo. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, mali talaga. Sobrang mali, sobra. Hindi ko alam dito sa mga tao dito na hindi ko alam dito sa mga tao to kung ano ba talaga yung mga kung ano ba talaga yung tumatakbo sa isip at puso nila that time, 'di ba? Hindi naman natin alam, 'di ba? Ganyan ba talaga? Pera-pera na lang ba talaga? Ayan. Pinairal ninyo yung pera. 'Di ba? May nangyari bang maganda sa Quezon City? Dahil ako araw-araw ako nanonood ng balita everyday. 'Di ba? Everyday pag nababalita yung District 1,
ay nako, wala man lang naiambag na maganda yan si Arjo sa Quezon City. Ako as an Quezon City people before, syempre yung lugar ko na Quezon City, dami ng District 1. Talagang dapat maging maganda yung pamamalakad, diba, dyan sa Quezon City. Pero nung binoto ninyo yung si Pulpul Ardo, yung pulpul na politikong yan, wala, diba, walang nangyari, nga, yan, nangangatuloy yung Quezon City. Diba, maski yung District 1, nanganga na ngayon. Wala nang nagaganap, wala nang nangyayari na maganda sa QC. Puro kamalasan na yung nangyayari sa Quezon City. Buwat nung naupo yan si Arjo. Wala namang buntot yan bahag yung buntot yan Sumusunod lang yan kay Fox, pati kay Penguin na nakaupo din sa pwesto diba? For short, wala siyang sariling desisyon. Diba? Sunod-sunuran lang siya na para siyang tuta na kahit anong sabihin ng kanyang amo, kahit anong sabihin ng kanyang amo, wala. Diba? Wala talaga. Wala siyang nagawang tama, wala siyang naiambag na tama sa Quezon City. Dahil yung mga taga-QC na yan, ay naku po, Diyos ko. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang magandang naidulot yan si Arjo sa inyo. Siguro yung mga tao ngayon, nowadays, diba? Ngayon pang nalaman nilang isa din si Arjo sa mga nagnanakaw ng kanilang kaban or nagnakaw ng kanilang kaban. Ay naku, malaki sigurong pagsisisi ng mga tao dito or ng netizens. Ba't nila binoto yung ganyang klaseng politiko, ganyang klaseng nananakbo ng diba, imbis na yung lugar yung patakbuhin niya, imbis na lugar na kanyang sinasakupan or ng kanyang nasasakupan or kung saan man siya nakaupo, yun dapat ang patakbuhin niya. Kaso ang nangyari, ang siste dyan, yung pera ng bayan yung kanyang tinakbo. Kasama na dyan yung mga taga-QC na mga sunga at tanga na bumoto sa kanya. At syempre, mga bulag, when money talks talaga diba? When money talks talaga yung pinapairal ninyo, wala talaga. Diba? Yan talaga yung paiiralin ninyo. Yan talaga yung tatakbo sa inyo, mga ka-ADN. Yan talaga yung paiiral sa inyo, di ba? Ganyan naman kayo pera-pera lang lahat ng ito. Pera-pera lang lahat. Okay? Wala kayong sariling desisyon. Gaya kayo ng iba dyan na pala desisyon. Okay? Wala di ba? O ngayon, nagsisisi kayo na, ba't ko binoto si Arjo, ganyan. Nasayang lang pala ako ng pera sa kanya. Diba, nagsayang lang ako ng pera, nagsayang lang ako ng ganito, ganyan. Diba, sana hindi ko na binoto yung Arjo Atayde na yan, ganyan, yung hayop na yan. Yan criminal na yan, kung ganyan lang din ang mangyayari sa QC, or ganito lang naman din yung mangyayari sa QC, di sana hindi na kayo nagsayang ng pera, diba? Ngayon lang ninyo naisip yan. Diba, dapat palang earlier that year or this year, talagang dapat naisip nyo na yan. Lipat, tingin nga yung cellphone ni Lola dito sa dyan sa couch. Thank you. So, ayun lang mga ka-ADN, diba? May mga pa ganun pa sila. Diyos ko, ngayon nyo pa naisip yan. Ngayon lang kayo magkaroon ng utak kung kailan. Wala na talaga. Diba? Wala When money talks talaga, mga ka-ADN, yun talaga yung paiiralin ng mga bobong gaya ng mga hinayupak na yan. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching.
don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. See you on my next videos. Bye-bye.